Kayo po ay eksperto dito. Pwede ba kaming lecturean? Ayan. Una-una po, Dr. Carlos Mama, kailan po idinideclare ang persona non grata sa isang opisyal o sa diplomat lang ba idinideclare ito? Dati-dati kasi yan ay napapaloob dun sa mga conventions, governing diplomatic practice. Opo. So ang persona non grata, dati tungkol lang sa mga diplomat. Pero kasi tayo, as usual, pinalawak natin yung meaning nito, kanya makikita mo, minsan may mga taong ayaw nila na sasabihin ng mayor na persona non grata ka dito sa aming syudad. Ang ibig sabihin lang yan, Opo. ikaw ay aming nakikita na undesirable person and you should stay out. Yan essentially ang fundamental meaning na stay out. Kapag yan ay ginamit mo, relative to diplomats, ibig sabihin mo, dahil ang ambassador ay accredited ng government of the Philippines, and yung Chinese ambassador is representing Xi Jinping, yung presidente nila sa People's Republic of China, ang ibig sabihin ay dinideclare mo siya ang undesirable person, and therefore he should get out. Oh. Okay, napaka-sensitibong bagay yan na hindi Ayan. natin dapat paglaruan yung phrase na yan. Opo. May hindi mo dapat inatapon-tapon mo lang siya na, like an ordinary term because it really involves relations between two states. Ayan. Kaya nga, unfortunate people who are using that, huwag niyong gamitin yan kung hindi niyo alam ang implication. Please shut up if you do not know the implication of the use of those terms. And this is important. Please shout out Tuta Soto, School Bukol, graduate in major in Itbulaga University. Mga kababayan, na ito na po. Pika heavy rahi chachahe. Itong si Tuta Soto ay nabokol na naman. Mga kababayan, grabe naman to si Tito Soto. Ano ho? Grabe as in grabe. Alam nyo, dito na ako ngayon naniniwala kahit pa paano. Ito pong Marcos administration, mayroon po palang mangilan-ngilan na natitira na mayroon pa pong matinong pa pong mag-isip ano ho. At dito nga sa katauhan nitong Professor Carlos, gave the credit where credit is due, mga kababayan ha. Again, hindi po ako pro BBM, hindi po ako dito kay Carlos dahil ito talagang solid po itong BBM supporter no? Mula nung election hanggang ngayon, hindi pa po ito bumibitaw. Pero kabayan, katulad nga po ni Attorney Rowena Guanzon, siya po ay dilawan mula noon hanggang ngayon. Pero si Attorney Rowena Guanzon, ang prinsipyo niya ay hindi niya po binibitawan. Hindi po siya kain-tae, kain-suka na katulad po ng kanyang mga kasamahan dati na yun ang ginagawa ngayon. 'Di ba? Itong si pangalan nito, si Kiko Pangilinan, si Wow Dagat. Nung pinalibing ni Tatay Digong ang ama ni BBM na si Marcos Sr., ang diktador, abay nagtangka sila na ipahukay nila, 'di ba? Pero ngayon, ano nang nangyari? Sinong nangyari, mga kababayan? Magkano nangyari? Ano bang paano nangyari, 'di ba? So, yan po ngayon ang mga pangyayari at maniwala kayo sa hindi, mga kababayan, si BBM pinalitan na. Grabe as in, magugulat kayo dito sa video ito. Magugulat kayo, kabayan, at ito pa. Ang matindi nito, sino kaya pumalit? Si Pastor Dila, mga kababayan, napaurong ang dila dito sa mga banat ni Congressman Toby Chanco. Grabe, yan po ang ating mga pag-uusapan. Ayan, mga kababayan, at ito na nga po ang aking munang bago natin tunguhin mag-isang magandang araw muli, maligayang pagbabalik sa VMR channel. Maraming salamat po sa lahat ng walang sawang nagla-like at nag-share. Kabayan, kahit hindi ka na po mag-subscribe, okay na po ako dito sa subscribers ko. Kung ayaw nyo po mag-subscribe, basta importante, kung solid Duterte supporters ka, paki-share naman, paki-like na rin, kabayan. Yun lang po. Promise, hindi po mababawasan ang inyong laman ng inyong mga bulsa or wallet. Promise, wala pong bayad, mag-share at mag-like. Ang share po, punta kayo dito kasi may nabasa kong comment, mga kababayan, ay wala daw share. Ito, yung arrow, ayan o. Ayan po, yung arrow. Dalawa po yung arrow na dyan. Mayroon pong arrow. Yung isa naman, dislike, di ba? Katabi yan, like, dislike, tapos yung isa arrow na turo niya pakanan. Pakanan, mga kababayan, pakanan. Pag pinindot nyo yan, share, ayun na. Ikakopy nyo na yon yung link. Copy, tapos punta kayo sa Facebook o kaya sa Messenger.
i-share nyo po doon. Ganun lang kadali mag-share mga kababayan at tinitingnan ko po sa inyo, wala pong bayad yan. Sa mga mag-share at sa mga magla-like, maraming salamat po. Sa mga mukhang lugi naman at mukhang nabawasan ng kanilang bulsa, wag na lang po. Wag na lang po kayo mag-like at mag-share para hindi po mabawasan po ang sakit ng inyong kalooban. Okay? Pero sa mga gusto po nila nga matuwa, no? Mapatuwa pa nila tayo bilang sa ating pagsisikap na ito, hindi ko naman pinapautang sa inyo, pero mga kababayan, gawin nyo na po ang inyong parte. Maraming salamat. Okay, tunguhin na po natin. Diretso na kaagad tayo dito kay Professor Carlos kung paano po niya dito sinuplak itong si Soto. Sabi niya rito, please shut up if you don't know the implication of the term persona non grata. Prof. Carlos, yan po ang sinabi niya kay Soto. Kasi si Soto po mga kababayan, nag-declare po ito or gusto po nilang ipapersona non grata ang ito pong China. At take, mga kababayan, hindi ko alam kung paano nangyari. Pero for the first time po, tumayo ang buntot ni BBM. Hindi po nabahag. Mga kababayan, tumayo po dito at naging pro-China na si BBM. Tingnan niyo po ito mga kababayan, no? Bagong-bago lang po ito. 'Di ba? Ito nagpanukala ito sila na ipapersona ng grata daw yung Chinese embassy. O ito ngayon ano sabi ngayon ng Palasyo ni Pulburon as din ni BBM. News update, Marcos Jr. rejects proposal to declare Chinese embassy officials in PH as persona non grata. Malacanang, January 30, ABS-CBN News. Ngayon lang po yan kabayan, ilang oras, 1 hour ago lang po ito. As in 1 hour ago lang po ito. Hindi po yan fake news ABS-CBN po ang may gawa niyan. Sa bagay, sabi nga nila fake news daw ito, bias daw ito. Bahala kayo sa buhay nyo. Kung hindi kayo maniwala dito, tingin na lang po kayo. Nakita ko nga po si General De Leon nag-post about din dito Sabi nga ni General De Leon, isa sa pinakamilagro sa nangyari ngayon, itong tumayo yung buntot, hindi nabahag, tumayo ang buntot ni BBM. May buntot ba? Nasaan nga ba talaga si BBM mga kababayan? At yan ngayon, malalaman ninyo kung nasaan si BBM dito sa video ito. Kaya dapat nyong patapusin. Dahil pagdating sa dulo, pag-uusapan natin ang inyong mga comment kung ano po ang inyong mga sinabi dito sa atin. Alright, ito na po. Mga kababayan, si Prof. Carlos, panoorin po natin ano ba talaga ang dapat gawin ng mga diplomat natin o ang diplomat ng ibang bansa. Dati tungkol lang sa mga diplomat. Pero kasi tayo, as usual, pinalawak natin yung yung meaning nito. Kaya makikita mo, minsan may mga taong ayaw nila na sasabihin ng mayor na persona non grata ka dito sa aming syudad. Ang ibig sabihin lang yan, ikaw ay... Teka mga kababayan katulad nga ito ni Turi, di ba na persona non grata yan doon sa Calbayog City sa Samar. Tapos mayroon din ako nakitang post, hindi ko alam kung na-share ko dito yun. Mayroon din sa Palawan, nagdi-declare din yata sila ng persona non grata dito sa mga kababayan. Hindi ko alam kung nandito yun Wait lang dinideclare nila ng persona non grata itong Chinese. So parang ganun. Itong sinasabi ko kanina pala sa inyo, wait lang. Ayun si Sir Jean De Leon. In miraculous show of the strong political will, Marcos Jr. embarrasses 15 senators of the Republic by rejecting the leader's proposal to declare Chinese embassy official persona non grata. Ibig sabihin mga kababayan, for the first time nagtapang-tapangan si BBM. For the first time mga kababayan, si BBM po hindi yan kasi kahapon pa yan di ba? Yung nakikipaglaro siya sa tuta. Mayroon dito, hindi ko alam kung na-share ko dito yung mga kababayan na mayroon pong isang lugar dyan, basta i-search nyo na lang. Mayroon akong nakita isang lugar sa Palawan na nag-declare ng persona non grata sa Chinese embassy. Okay, tuloy natin si Prof. Carlos. aming nakikita na undecidable persons and you should stay out. Yan essentially ang fundamental meaning na stay out. Kapag yan ay ginamit mo relative to diplomats, ibig sabihin mo, dahil ang ambassador ay accredited ng government of the Philippines and yung Chinese ambassador is representing Xi Jinping, yung presidente nila sa People's Republic of China, ang ibig sabihin ay dinideclare mo siyang undecidable person and therefore he should get out. Oh. Okay,
napaka-sensitibong bagay yan na hindi Ayan. natin dapat paglaruan yung phrase na yan. Opo. I mean, hindi mo dapat inatapon-tapon mo lang siya na, like an ordinary term because it really involves relations between two states. Ayan. Kaya nga, unfortunate people who are using that, huwag niyong gamitin yan kung hindi niyo alam ang implikasyon. Please shut up if you do not know the implication of the use of those terms. And this is Yan ho mga kababayan, please shut up kung hindi nyo alam ang implikasyon nito. Masama kasi ang magiging implikasyon nito, lalo na po sa atin kasi po tayo, alam naman napakapulubi nating bansa compare sa China. Pastilan naman Yan ang hirap talaga sa mga mambubutas, mga senador na wala pong alam sa batas, di ba mga kababayan? So, ang nangyayari, talagang lumulutang ang katangahan. Di ba? Mapapahamak po tayo state. Ayan. Kaya nga, unfortunate people who are using that, huwag niyong gamitin yan kung hindi niyo alam ang implikasyon. Please shut up if you do not know the implication of the use of those terms. And this is for China, any part that not Vladimir Putin or Modi or whoever. Yan. Ayan, napag-usapan na rin natin ma'am, may mga proposal po sa ilang senador na i-declare na persona non grata itong ambassador at yung isa pa opisyal ng Chinese Embassy. Kung i-declare silang persona non grata halimbawa, Dr. Carlos Mama, ano po ang implication sa diplomatic relations at meron bang epekto sa ating trade relations sa China pagka yan po ay ginawa ng Pilipinas? Ang talagang malaki na deep and broad. Ibig sabihin nito, tayo, Presidente, bilang Chief Architect of our foreign policy, declare na naiisip na natin eventually mag-break tayo ng diplomatic relations with China. Ito lang yan That's the first draft, no? It's only the first draft. Ano yan? Graduated yan Until at ang magbe-break up na tayong diplomatic relations. Ito ba yung nasasaad sa national strategy natin? O meron ba tayong national strategy? Kasi yan, sumusunod yan sa isang national na balangkas na modelo. Yan ang isang buong mapa. Ito ang relasyon natin sa China, sa Russia, sa US, sa India, etc. Sa ASEAN. Diba? Ito ba ay napapaloob sa balangkas ng ating relasyon na gusto nating mangyari? Kasi kung hindi ito nababalangkas doon, huwag tayong kumibo. Gumawa tayo ng ibang paraan para maayos natin to kasi hindi ito naaayon sa ating national strategy. Pero nakita mo naman, nung nagbigay ng accreditation nito si Ambassador Guan, si Presidente, ang gaganda ng mga salitang sinabi nila, let us have cooperation, let us do people-to-people exchanges, and the like. So parang taliwas ito, bagay, tapatan naman ng mga senador na magsabi ng ganito, pero sana limiin nila yung implikasyon ng sinasabi nila. At pag ginagamit nila yung diplomatic terms na lang, limiin din nila kung anong ibig sabihin nito sa pagkalahatang relasyon natin dito sa bansa nito. So hindi po simpleng pagka dineclare na persona non grata yung ambassador nila rito, hindi po simpleng gaganti rin sila at yung ambassador natin sa China ay pauwiin din. Hindi lang ganun po kasimple, Dr. Carlos, ma'am. No. It's a very, very convoluted thing, Deo, and it involves really very deep implications than what people who use those terms loosely are saying. Yeah. Okay may mga nagrereklamo minsan mahina daw po yung sound ng video. Kabayan, pasensya na kayo hindi ko po pinapahinaan kundi kung ano po ang naririnig ninyo, yun po ay audio galing mismo dito sa TCRH or kung saan man tayo kumukuha, no? Mga kababayan, hindi ko po pinapahinaan at hindi ko rin po ina-adjust para maging garalgal katulad nito, medyo garalgal. Okay? Ito yung naririnig nyo galing sa akin, ito mismo yung ako lang, may control ako nito. So pag ito yung mali, mahina ito, malakas ito, pwede kong ayusin. Pero dito sa video nila, hindi na pwede kasi kanila po yan mga kababayan. Okay, katulad dito, medyo garalgal. Pakinggan na lang po natin kasi napaka-importante po nitong sinasabi ni Prof. Carlos mga kababayan. Pakinggan po natin ng maigi. Gamit na lang po tayo ng headset. Napakaganda po, promise. May punto dito mamaya na tuloy-tuloy lang natin pakinggan. Napakaganda. Kaya nga, I'm so bothered because, I've been an observer of foreign policy. I've written so many papers on Philippine-China relations. And Ambassador Guan dun sa kanilang Chinese embassy function last week. And tinawag na kami 3 o 4 kami and we declared to him, I declared to him, I don't mind telling you, my secret on, I said, Mr. Ambassador, I think we need a reset and rethink of Philippine-China relations because our president has declared you as our friend, our partner, and our neighbor. Hindi na magyayari, hindi na magkakaroon ng geopolitics na yan. So we've got to work on this already.
And then siguro kung maidala ko lang Deo across from the Pacific Ocean, yung Opo. sinasabi ni Trump, the Western Hemisphere is ours, Monroe Doctrine. So, yung mga iba, ang China, ang India, ang Russia, pahala na kayo sa inyong areas of responsibility. That's exactly what Trump is saying. Nakalagay yan sa national security strategy niya. Ibig sabihin yan, ang basa ko bilang political scientist, atras na siya dito sa rehiyon na ito. Kasi nakatutok na siya sa Western Hemisphere. Hindi ba, dinukot niya si Maduro, tapos anuhin pa niya, ang Cuba, Colombia, may isang listahang mahaba sa Iran buong pa Latin ngayon. America, di ba? Oo. Kaya nga, Deo, nakita mong kailangan pag tinignan mo to, tignan mo sa pangkalahatang concern natin bilang bansa. Teka mga kababayan, narinig niyo ang sinasabi ni Prof. Carlos? Ang Amerika ngayon ay busy na. Kinuha niya na yung presidente ng Venezuela, di ba? Mayroon pang Iran, kung ano-ano mga bansa ngayon, busy. Ang sabi pa niya, dito sa atin, yung dito sa Taiwan, mukhang aatras ang Amerika. Tama ba ang narinig ko mga kababayan? So ngayon, ang inaasahan, kasi alam nyo, napakatatapang, wala naman po talagang nako. Ang hirap na lang po kasi magdiretso, pero ganito po yun Kaya po matatapang itong ating mga In fairness alam ko matapang po ang ating armed forces. Pero hindi naman dahil sa matapang kayo or kailangan natin makipag-away, may kakayahan na tayong bumangga sa China. Again, hindi po ako pro-China. Ang sa akin lang, kasi nga po, imbis na parang kayo yung manguna para madamay ang buong Pilipino, lahat ng ating mga kababayan, di ba kayo dapat ang manguna para tumingin kung ano yung mas mapayapang way? Tama ba? So, kung ganun, mas mapayapa ang inyong way na pakikipagkasundo sa Chinese, no? At least, lahat ng mga Pilipino makikinabang. Kay mahirap man, kay mayaman, kay min in uniform, kay hindi siya min in uniform, ordinaryo, civilian, di ba? Unlike dito sa gusto ninyo mangyari, para daskul-daskul kayo, hindi natin kakayanin. At ngayon, mukhang ang Amerika, iiwanan tayo sa ere, katulad ng ginagawa ng Amerika sa Ukraine. Ang Israel din, di ba? Mabuti na lang ang Israel, napakalakas. Mataas ang kanilang mga armas. Tayo, mabuti sana kung noong unang panahon na buhay pa ang mga manananggal, paniki, aswang, wakwak, mambabarang, mangkukulam, engkanto, tikbalang, diwata. Ngayon ang problema, ang diwata ngayon, nagtitinda na lang ng Paris. Nalaos bigla Yung isa naman nating diwata, wala na. Sinibak na. Gawawa naman isa nating diwata na sibak. Diba? So, kaya nga, sana ang sinasabi kong bagay, hindi naman mapapagsabihan ng mga senators at kung sino man. Medyo hinay-hinay po tayo sa paggamit natin at ang mga proposals natin, sapagkat lalo na ang Senate na siya ang nag-ratify ng mga Treaties, Conventions and Agreements. Ayan. Kasi meron po itong malalim at malawak na implikasyon. Ayan. Ano po ang possibility? Anong mangyayari sa trade, economic relations natin sa China pag lumala po ang sitwasyon pag may na-declare na persona non grata, Dr. Carlos, ma'am? Kasi alam mo nung National Security Advisor pa ako ngayon, marami akong memos kay President natin na natin, i-automate natin yung trade economy at saka yung territorial issues. Yung territorial issues, mamatay na tayong lahat, hindi talaga mariresolve yan. That's why Kita nyo mga kababayan, napaka-prangka dito na sinabi niya. Yung territorial dispute, hindi talaga natin yan mariresolve. Makakamatayan na lang natin, which is true. Lahat tayo. Mamamatay na lang tayo dyan. Di ba? Hindi na natin kayang i-resolve yan. Kung ipipilitin talaga natin, mauubos din tayo, magkakaubusan tayo. It's either China ang maubos, o ang Pilipino ang maubos. Sa tingin nyo, sino ang mauubos? Kung sakasakaling magbakbakan tayo. Sa tingin nyo, tutulong pang Amerika, bising-bising ngayon ng Amerika sa iba't ibang mga bansa. Andun pa sa Greenland ngayon, busy sila.
Huwag nyo nang anuhin, huwag na kayo mangarap na dati pa sinabi ng Amerika, I shall return. Wala na si MacArthur, hindi na makakabalik yun. Ay, set it aside, put it in the margin. Pakialaman natin pagtitinda ng ating mga mga saging, pineapple, Produkto, oo. virgin coconut oil, ganun din ang okay. Tignan mo ang Vietnam. Di ba ang daming namatay na Vietnamese nagsalpukan sa China? Eh, ikaw naman, nagtitinda sila sa China. China is selling to them. The same with Malaysia, Indonesia. If these countries can do it, why can't we? Mahirap na i-memorize ang Deo. Diba? Hello? Diba? Hello? At meron pang nalimutan ko ng pangalan niya. Meron special envoy to China for investment. Meron special envoy to China for trade. No? At kami dito bilang akademiko, talagang we're pushing hard for faculty exchanges, student exchanges. Katakot-takot ang scholarship na binibigay ng China sa English-speaking schools, no? Like, stupid people na nakikinig sa'yo, sasabihin naman po China si Carlos. Please, no? Isipin niyo po yung sinasabi ko. Ako po academic. Di po ako... Hindi po pwede yan. Prof. Carlos, pro-China ka. Di ba? Ganyan yung mga mga narrative ng mga bangag eh. Pag nagsalita ka lang na para bagang akala mo killing ka sa China, sasabihin ka na kaagad, pro-China ka. Eh which is, ang sinasabi mo lang naman, para lang naman sa kapakanan ng nakararami. At alam naman nila na ikaw, hindi ka talaga pro-China. Gusto mo lang ng payapa na pamumuhay. Eh hindi, pagbangag, adik, pro-China ka. O, kita mo, si Carlos mismo itong si Prof. Carlos mismo nagsabi nito, sasabihin na naman ng mga pro-China ka. O, di ba? Makinig nga kayo rito mga pro-China, mga anti-China. No? At kami dito bilang akademiko, talagang we're pushing hard for faculty exchanges, student exchanges. Katakot-takot ang scholarship na binibigay ng China sa English-speaking schools, no? Like, stupid people na nakikinig sa'yo, sasabihin naman po China si Carlos. Please, no? Kita nyo? Stupid people daw kayo na nakikinig ngayon, sasabihin ninyo, pro-China si Carlos. Ang dami pala mga kababayan na ibibigay ang China na mga scholar tungkol sa English. Di ba? Ang dami nilang naibibigay na benepisyo. Isipin niyo po yung sinasabi ko. Ako po academic. Di po ako pwedeng pro or anti. Sinasabi ko lang sa inyo na ang China ay kung hindi po maglilipatan ng mga isla at kontinente. Andiyan po yan, neighbor po natin yan across from the South China Sea. Hindi po natin mapagkaanuhan, we cannot agree upon, set it aside, put it in the margin. And pag-isipan natin na palaguin natin. No? By the way, Deo, sinabi ko pala sa ambassador, kasi bago siya eh. Opo. Sa ambassador, for your information, I hope you don't mind, sabi ko, there is a MOA between Philippine Coast Guard and Chinese Coast Guard. In fact, kayo na yung time yun ang mag-host. Kasi yan, Deo Manila, Beijing. Na-discover ko yan ng NSA ako dahil nagsaliksik din ako. Abay, may MOA pala kayo. Mag-usap kayo kasi may legal framework na. Ganon diba? ba? Meron talaga. It's there. I saw the document. There is already. Kita nyo mga kababayan, may MOA pala itong Philippine Coast Guard at saka Chinese Coast Guard. Bakit hindi mag-usap? Gusto lang talaga nitong basag ulo, itong si Tarilla, si Ilong Ranger. Anak ka ng tipa ka talaga, Ilong Ranger, oh. Mag-usap muna kayo, Ilong Ranger, ha. Huwag kayong basag ulo. Anak ng talaga ng tipaklong to si Ilong Ranger, mga kababayan, Excuse me po. Alam nyo, lahat kayo talaga may mga pagpuna, sasabihin ba naman, hindi naman daw natural yung aking pagtawa. Anak ng pating talaga. Meron pa bang hindi natural dito sa akin? Ay, nako. Haywan ko na lang sa inyo. A legal framework, no? So, Pero ang problema, Dr. Clarita Carlos, ma'am, ay yung aligasyon na para tayong binubuli ng China sa West Philippine Sea. Ayan. So, paano mareresolve ba kaya ito? May paraan pa ba para maresolve ba yan? Pero sabi niyo, parang mahirap. Alam mo, nung si Wang Xilian pa lang ang president, ang ambassador, tahasan kong sinasabi sa kanya, ng NSA pa ako, yung 100 militias niya, i-reduce niya yan sa, I don't know what number, may 50 or 80 or 70. Goodwill yan. Matutuwa kami sa inyo.
That's a good start. Mm-mm. And yung nangyari, nung vice chair ako ng NTF West Philippine Sea, dahil ang chair nun si Presidente, ako yung vice chair. Sinabi ko, kapag merong mga Chinese or Vietnamese or any vessel na in distress, tulungan ninyo. Mm-mm. Nakita mo meron silang tinulungan mga Yes, ma'am. Opo, tama po. Ang ganda. Mm-mm. Oo, Mm-mm. ang ganda. Sabi ko, tulungan ninyo kasi dyan nag-uumpisa yung tinatawag na people-to-people exchanges. O, kita nyo? Napansin nyo ba ito? Nung panahon nung siya pa ang West Philippine Sea Vice Chairman, ito si Carlos, mag-advise siya na tulungan ninyo pag mayroong mga nadidisgrasya, mga nangangailangan ng rescue na mga ibang lahi, Chinese, Vietnamese, kung ano man, tulungan ninyo. Kasi maganda yan. Magandang gawain yan para pag-umpisa ng mas magandang pagkikipag-usap, pakikipagrelasyon. Tama, di ba? At which is, hindi ito ginagawa nila ngayon. Bagkus ginawa ito ng China. At anong ginawa nila sa China? Ipapersona ng grata pa. Naalala niyo mga kababayan, di ba? Yung China ang nag-rescue sa ating 17 or 15 na mga kababayan na nasa bingit na ng kamatayan. Pagkatapos ngayon, right after dyan, may comment pa itong sila Tariela, sasabihin pa nila na nasa loob daw ng EEZ. So para bagang ibig sabihin ni Tariela dito, ano yun? Dahil kahit nasa bingit na ng kamatayan, ang ating mga kababayan, dahil nasa loob ng EEZ, huwag iligtas ng Chinese o kung sino pa man dyan. Payag ba kayo doon mga kababayan? I think so, papayag kayo. Lalo na ito si Professor Carlos, kasi si Professor Carlos, siya pa may sabi na dapat gawin ninyo yan pag mayroong mga nangangailangan ng rescue, which is napakagandang gawain. Hindi lang po yan makatao, makadiyos pong gawain yan. Tandaan po natin, lahat ng tao tao. Kahit ano pang lahi yan, tao yan. Parehas lang tayo, kumakain, tumatay, masintabi sa mga kumakain. Di ba? Ayaw ko dito kay Tariela, parang akala mo siguro parang robot na lang siya na wala siyang dapat i-care sa ibang tao, no? Parang pinanganak ito ng hatred, no? Sa China. Ba't ganun? Di ba? Ayaw ko rin naman sa mga Chinese kasi sa totoo lang. Meron ako dati chef ko, bantot talaga, promise. Nasusuka talaga ako pag pumasok ako doon sa kitchen. Nung nagtrabaho ako dati sa isang napakasikat na restaurant sa Metro Manila. Grabe. Pag pumasok ako sa kitchen, nababaliktad ang sigmura ko. Ayaw ko talaga rin. Kaso, hindi naman dahil sa ayaw mo sa isang Chinese o kaya ilang Chinese, lahat na, hindi po pwede yun. Mga mababangon naman at magagandang mga Chinese, guwapo. Alam mo, Deo, hindi siguro pagmamalaki. Opo. Nung president ako ng National Defense College in 1998, yan na yung tono ng aking mga memos. Kay Secretary Mercado noon, sa SND noon. Tungkol sa paano natin ma-reframe ang Philippine-China relations. I have not changed. How long ago is 1998, Deo? Pareho pa din sinasabi ko. Di ba? I'm saying the same thing because that is the one that is most productive. Huwag nating pakialaman yung high politics ng territory at sovereignty. Hindi po ma-resolve yan. No one owns anything. Ang pakialaman natin yung low politics, L-O-W, politics ng exchanges of goods, exchanges of people, exchanges of students, exchanges of professors like you. Di ba ang ganda ng Deo? Tama po. Kasi napakahirap. Di ba, naalala ko noon, nung nagalit ang China, hindi pinapasok yung mga saging natin doon. Nasaktan tayo doon nung nabulok yung mga saging na pinapadala sa China. Professor, na nagkaroon po ng hidwa noon. Hindi ko alam kung kanino administration yon. Noy. Parang kay Aquino noon. Ayan, Ganyan din naman ginawa niya sa, di ba? Ganyan din ginawa niya sa Australia. Hinarang niya lahat ng mga wine ng Australia. Pero if China can do it, if China can do the economic card, huwag tayong tatanga-tanga. Gamitin din natin ang economic card natin. Di ba? Alam mo, Professor Carlos, marami po kasing loyalist tanga nga Di ba? Wala silang pake dyan. Wala silang pake sa economic cards na sinasabi mo. Ang pake nila, yung katangahan lang nila. Palibasa, kailangan nila ng pang hit-hit ng pulburon. And why can't we do it? Ang tatalino natin, di ba?
Ayan. Pero Dr. Carlos Ma'am, ayan, sa mga sitwasyon ngayon, ayan, alam mo, marami nababahala katulad ng ginagawa nga ni Trump, dinukot si si Maduro dun sa Venezuela. Baka binabalak pang sakupin ang Greenland ngayon. Baka daw po gayahin din ng China. Ayan, kayo po bilang political scientist, naging National Security Advisor, ano po ang iyong pananaw, pagtingin, Ma'am? May plano po ba ang China na sakupin din tayo o kaya invade ang ilang teritoryo natin? Nako, Deo, less likely. Alam mo, China is a 5,000 year civilization. United States is a 250 year, it's not even a civilization. Mm-mm. Trump is hindi ako bad word, baka maban tayo dito sa radyo. No? Pero, Xi Jinping is not Trump. Xi Jinping is governed by the Politburo, the Standing Committee. Kung ano sinasabi ng Politburo, yun ang susundin ni Xi Jinping. Ang dali kabayan ngayon ko lang ito narinig. No? Sa bagay ito, mukhang totoo naman. No? 5,000 years civilization na yung China. Samantalang itong Amerika, 200 years pa lang. Napakalayo, no? Oh. Pero doon sa kanilang 5,000 years, parang hindi yata sila naging mananakop na katulad ng Amerika, no? Na kabago-bago lang naman pala. Jinping lang naman siya lang yung presidente, chairman ng PLA, etc. No? Hindi mangyayari yun. China has a strategy. Kapag ginagawa ito ni Trump, alam ng China yung ginagawa niya. Yung layoff, yung nagawa niya. Ngayon, nagbibigay ka ng napakalakas ginagwagyan ng mga ang sinasabi ko din, bago po nila isutok yung mouth nila, nila ipakita. Naku, Nawawala. nawawala yung signal niyo, Ma'am. Ayan, mobile po ba kayo na nasa Hindi, nakaupo lang ako dito. Sabi ko, ayan, nagdidinig mo na ako? Yes, Ma'am, malinaw na. Thank you. Okay, sabi ko, kailangan makita mo yung pangkalahatan na yung binibuild na napakalalim na napakalawak na kanal ng China sa Thailand ay parang hindi na siya magdaan dun sa napakasikip na Malacca Strait. Siguro nadinig mo na yon. Opo. So, kasi nagdadaan yung mga langis-langis niya na napupunta sa China. Di ba? Ayan. Anyway, Dr. Carlos Mama, ayan, sa ibang issue po tayo. Ayan, sa mga nangyayari sa ating bansa naman ngayon, yung corruption, ayan, yung para may political crisis tayo ngayon, sa tingin niyo po ba Ayan mga kababayan, so tapos na po yung tungkol sa China pinag-uusapan. Ano ho? Yan. Kitang-kita no, itong si mismong Professor Carlos, bagamat siya po ay supporter or killing po dito kay Marcos, napaka-practical po ng kanyang iniisip at kapakanan pa rin po ng sambayan ng Pilipino. At sabi nga niya rito, mag-ingat kayo at magdahan-dahan kayo dyan sa mga persona-persona ng grata na dyan. No? Shut up, sabi nga niya rito, please shut up Soto. Ang galing-galing nyo mag-ano ng ganyan anak ng titing naman. Ay nako, alam mo Soto, ano bang problema mo dyan sa China na yan? Ha? Magkano bang ninakaw ng China sa atin? Ha? Kung singilin mo na lang si BBM kaya, magkakapera tayo 203 billion state tax final and executory. Manaman magbasa ka ng resolution para singilin natin BIR. Nasingil mo na ba si Marcos Jr.? By the way, mga kababayan, mukhang wala na yatang nagpa-follow up niyan. Baka naman, no? Sa mga magagaling natin dyan, na mga congressman. Mga naggagaling-galingan na mga congressman. Sir, kung talagang magaling kayo, magpasa rin kayo ng resolution. Okay, baka sakali, pagalawin mo yung baso. 203 billion state tax yan. Final and executory, galing na yan sa Supreme Court. Unless kung impir yung pag-uutak ng mga ito, ayaw din makinig sa Supreme Court. Diba? Katulad ng ICC, wala pong pakialam sa batas natin. Bastos po sa ating batas. Diba? Sa laula sa ating batas. Hindi po nirespeto. Yan mga kababayan. By the way, bago tayo tumutungo doon mga kababayan, ito yung malupit. Mukhang nireveal po dito kung ano ba talaga ang tunay na kalagayan ni Marcos Jr. ngayon. Ito mga kababayan, ang video na ito, malamang magugulat ka po dito. No? O panoorin natin.
Red carpet mga kababayan, no? Sabi dito sa caption, parang presidente ng Pilipinas. So, tingnan nga natin, sino ba itong maglalakad na ito? So, hindi to ang presidente, pero parang presidente daw. Ladies and gentlemen, the Honorable Executive Secretary, Ronald G. Recto. Ladies and gentlemen, the Honorable Executive Secretary, Ronald G. Recto. Nasaan si BBM mga kababayan? Akala ko ba si BBM malakas na nakikipaglaro na ng aso kahapon, tuta? Oh, bakit wala dyan? Bakit presidente red carpet ang datingan nitong si Recto na di na ma-rich sa sobrang ka-rich? Di ba mga kamayaman? Kasi mataas sila eh. Ayon nga dito sa asawa niya na isang artista, libasa kasi mga artista, parang ito si School Bukol, di ba? Si Soto, parang ginagawa na lang nilang laruan ng ano natin eh. Ng ating bansa, no? Minamani-mani na lang nila. Palibasa kasi mga sikat, kaya mabilis lang manalo. Sorry to say, ang ating mga kababayan, napakarami po. Hindi po nag-iisip kung sinong iboboto nila. Ano ba namang ginagawa ni Soto? Wala naman itong ginawang maganda sa ano. Tumanda na ako. Pag alam niyo, nung magkaisip ako, senador na yata to eh. Oo, totoo. Senador na ito nang namulat ako ng ano, tungkol sa mga bagay-bagay sa mundo. Di ba yung nag-umpisa na ako ma-curious nung nagbibinata na ako? Alam ko, senador na to eh. Mantsakin mo yan, ilang taon ng senador ito? Ano bang naipasa nito? Ano ba ang naiano nitong naiambag sa Pilipinas? Wala akong nakita mga kababayan. Ano? Buti pa yata si Ninoy eh. Naambag yung ang airport, naging ang pangalan ng Manila International Airport naging Ninoy eh. Yun ang ambag niya. Pinalitan ng pangalan ng airport. Nang pinatay siya doon, di ba? Oh. Ito, anong ambag nito? Ay ngayon mga kababayan, tingnan niyo to si Recto. Oh. Asan ang Pangulo? Bakit si Recto ang nandyan? Akala ko ba okay na? Nakikipaglaro na nga sa aso eh. Ang Tigler naman, huwag niyo kong binubula ang taong bayan. Hindi naman kami mga pinanganak kahapon o hindi kami mga bata at hindi kami mga uhugin. Unang-una, hindi po kami mga member ng loyalista nga. Hindi rin po kami mga member ng mga adictos benedictos. Kaya matitino po ang pag-iisip namin. Matitino po ang aming mga paningin. Kahit papano, kahit doble na akong mata. Mas lalo kong malino na nakikita. Wala po dyan si Marcos. O, si Marcos dapat ang nag-event niyan eh. Sana no, mayroon tayong batas na pilitin talaga mag-declare kasi wala eh, hindi naman si Anticler ang pupwedeng ano eh, hindi po pwedeng ganun lang na mikos-mikusin lang ang ano natin, yung kalusugan ni Marcos. I-announce siya dapat ito. Doktor dapat maglabas ka, doktor, dok. Ilabas mo ito. Sana may kaso din sa mga doktor na hindi mag-ano no. Sana may obligasyon din sila katulad dito. Kasi presidente po ito, malay natin kung AI nga pala. Kasi edited eh. Ito ha, simple lang po mga kababayan ang aking ano dito. Kung hindi talaga yung edited, ha? Bakit wala siya dito? Ito live to. Tapos, kung hindi yun edited, di ba sinabi dun sa video na ako hindi ako po pwede magpahinga? Bawal ako magpahinga? So bawal ka pala magpahinga, bakit hindi ka pumunta dito? Gets nyo, mga kababayan, ang punto natin dito? Yun ang masama kasi hindi po authorized yung mga nagsasabi. At saka, nagpalabas ka nga ng video edited, hindi naman siya live eh. Live dapat. Kanina, napanood ko yung kanyang press ko na naman nito ni Anticler. Nagpakita naman kabayan, mga picture na naman na nandun daw kunwari sa meeting. Mabilis lang i-edit yan, lalo pag picture. Naku, napakagaling na ng AI ngayon. Hindi nga AI, minsan nga i-enhance mo lang yun, nagagawa ng cellphone yan eh. Ako nga yung pangit kong mukhang, mapangit ko,
pwede akong gwapong-gwapo eh. Hindi, totoo. Cellphone lang, mag-i-edit. Perhaps yung iba sa inyo, alam nyo yan eh. Pwede naman, yung gwapong-gwapo ko na ito, papangiti naman ninyo. Dami na naman mabubuisit. Ka na nga sumigwi, Mar, daming nabubuisit sa'yo. Totoo lang. Pakialam ko sa inyo, basta ako dito, nagtatrabaho ako. Hindi sa inyong mga haters, mga basher. Manatili kayong basher. Diba? Kasi alam ko, yung mga totoong Duterte supporters, kilala nila ako niyan. Yung sinasabi ninyong maingay, malakas boses, alam nila ako niyan. Diyan nga nila ako hinangaan eh. Kasi napakalakas, nangingibabaw yung boses ko eh. Ganun talaga. Eh kung wala ka palang boses, ano ka pala? Mungo ka pala, di wag ka pipi ka pala ba? Pagbabala. In fairness, ano doon sa pasintabi doon sa mga pipi, ha? Hindi po discrimination. Sinasabi ko lang, hindi ka marunong magsalita, magbablog ka pa. Di ba? Ay nako naman. O ito. Ito na. Ito, pinaurong ni Pastor naurong yung Pastor Dila nyo dito kay Toby Chanco. Panoorin natin ito. Ang kunang navotas. Sir, live kayo sa RMN DZXL Manila. Si Radyoman Lourdes, good afternoon. Yes, Lourdes, good afternoon. I don't know, sir, no, kung papatulan niyo pa ho, pero handa na raw po ba kayo maging meow-meow? Anong ibig sabihin nun, sir? hindi ko alam. Hindi, sabi ko nga, kung ako'y binabatikos ng si Benny Abante, ano yan, attack crocodile ni Martin Romualdez yan, no? Bini Abante, hindi ka na parang Pastor Dila ngayon. Attack crocodile ka na. Mismo na ang kasamahan mong congressman ang may sabi niyan. Kung sinabihan mo siyang meow-meow, attack crocodile ka pala, Abante. Ano masasabi mo dito? Pakilabas ka ng dila mo, Pastor Abante. Ika-atake niya yan, attack crocodile niya yan. Kung binabatikos ako ng mga yan, ng mga pumupuri, nagdedepensa, kay Martin Romualdez, karangalan ko yun, di ba? Parang tingin ko, sir, no? Kitang-kita. Opo. Apa. Hindi ba ibig sabihin no na baka matantarin ka rin ng kaso, ethics case like dito kay sa isang mababatas na, I mean, baka yun ang ibig niya sabihin. Kaya lang, yung term niya parang, baka gusto mo ikaw ang mamyaw-meow. Bahala siya. Di gawin niya kung ano gusto niyang gawin, di ba? Pero sir, kasi sinasabi niya na hindi raw totoo yung mga binanggit nyo na pinagalitan ni Pangulong Marcos itong si Representative Romualdez at ko sa isang, ano bang totoo dun, sir? Ano bang detalye? Yun kasi, di ba, nabanggit ko na rin sa isang interview. Di ba, meron kasi, first of all, hindi ko pa nababasa yung dalawang impeachment complaints, no? Na final sa amin. Ngayon, kasi kung kasama yan dun sa any of the impeachment complaints, pwede nila akong tawagin as witness, di ba? So, since hindi ko sigurado kung nahandoon, hindi ako makakapag-komento dyan ngayon. Pero pag tinawag akong witness, under oath, sasabihin ko kung ano yung alam ko. Diba? Opo. Kung kayo Kasi po... pwede akong matawag na witness doon eh. Opo, sige po. Kung kayo po ay kakasuhan sa ethics, Committee on Ethics, ethics complaint, okay lang po sa inyo, sir? Wala naman ba siya? Kasi sir, parang yun ang punto doon, sir, di ba? Yung sa, baka gusto mo maging next meow-meow? Kasi anong kaso doon? Anong ginawa kong unethical? Baka, Di ba yung ethical nga, yung nagnanakaw ng kaban ng bayan eh. Bakit hindi niya siyempre hindi niya kakasuhan si Romualdez, nakikinabang siya doon eh, di ba? Kaya nga siya attack crocodile ni Romualdez eh. Kasi di ba, kung may kakasuhan, di dapat ang kasuhan si Romualdez kasi siya hindi man pa pwedeng gawin ni Saldico yung ginawa niya kung walang alam si Romualdez, di ba? Representative, sa inyo pong punto. Parang baligtad. Opo. Ako nagsasabi na may kalokohan at ang gusto ko lang mapanagot yung gumawa ng kalokohan, ako yung kakasuhan. Pero yung kasama doon sa kalokohan, hindi na makasuhan. So anong ibig sabihin nun? Oo, meron pa akong statement na parang ang hilig niyo raw po, sir, sa chismis. Kasi chismis lang daw po ito at walang katotohanan na pinagalitan ni Pangulong Marcos itong dalawa. Paano magiging chismis yun? Di ba kahit si Saldico, sinasabi niya na nag-deliver ng pera kay Romualdez, di ba? Number one, ha, simulan natin. Opo. Ako unang-unang nagsabi, wala pang nagsasabi nun, di ba? Opo.
Ako unang-unang nagsabi na ang nasa sentro ng kalokohan na yan, ng pagbebenta ng mga proyekto ay si Saldico. Wala pang nagsasabi noon. Siyempre noon, tinatanggi nila, hindi totoo yan. O anong lumabas? May lumabas, di ba, na witnesses na. Si Alcantara, sinabi na niya, okay, number 1 yun. Number 2, sinabi ko hindi magagawa yan kung hindi alam ni Martin Romualdez. O, di ba? Madami na may nagsabi, kahit si Gutesa. Hindi lang si Gutesa. O, ito na lang. Bakit nirekomenda, kung chismis yung sinasabi ko, bakit nirekomenda ng ICI at bakit nirekomenda ng Department of Public Works and Highways na kasuhan si Martin Romualdez ng plunder? O, di hindi chismis yung sinasabi ko. Exactly. Kaya nasasaktan yung crocodile na mahabang dila. Di ba? Representative, may nakikita pa ho ba kayong liwanag para po sa ating mga kababayan? Kasi nasaan na raw po yung mga nuno nito pong flood control anomalies? Hinahanap po. Sila nga yung nuno, di ba? Sila nga yung nuno. Nuno, nandun sa punso. Ang nuno sa punso. Tingin niyo ho ba, sir, mapapanagot itong dalawa, si Ko at si Romualdez? Dapat. Kasi kung hindi mahuhupa yung galit ng tao. Correct. Hindi na nga ho, sir, malukit si Ko, sabi sa Portugal, tapos ngayon pala sa Sweden na. Hindi, dapat lang, sabi ko nga, sa tingin ko, dapat lang, hindi naman ako familiar dun sa mga batas sa Europa, pero sa tingin ko, dapat lang, Opo. Nawala si Representative Toby Tiangco. So, meron siyang binabanggit regarding dito sa... kasi ako naguluhan din ako. Tama si Representative, no, yung hindi kumpleto, hindi magiging masaya ang publiko, maayos ang lahat, kung walang kaso o hindi nakakulong yung mga nuno nitong flood control. Okay, balikan ko lang. Representative Tiangco, regarding po dito kay Ko na hindi... Ano naman hindi maano yung nuno? Ito may sinasabi, lungkot. Hoy, ba't ang lungkot mo? Kalabitin niyo nga. Hoy! Sir, ba't ang lungkot mo, sir? Hala, ba't ang lungkot nito? Sinong nangyari? Nangasar ka na ng BMR. Ayan mga kababayan, so si Pastor Dela, umurong po ang dila dito kay Congressman Toby Tiangco. At hindi lang siya basta umurong, tinawag pa siyang crocodile. Buhaya na Romualdez. Ano si Romualdez? Siyempre, mas siya, mas malaki. Dragon o ano? Dinosaur na. Mas malaki sa buhaya yon, di ba? Ano ba mas malaki sa buhaya? Lulong. Wala na si Lulong eh. Pumalit na yung nasa Congress, mas malalaki, no? Grabe kayo mga kababayan. Anong ginawa nyo rito kay Soto? Ba't ganito nung nangyari? Na-double bukol talaga siya dito, promise. Doon sa impeachment, ang supply na naman ng kanyang komentaryo. Tapos ngayon, ito, sobrang, take na natin ng konti mga kababayan, sobrang lungkot niya, oh. My thinking would be they have a different agenda. Kita nyo mga kababayan, talagang lugi talaga. Lugi, as in nalugi talaga siya. Hindi, promise. Di ba? Napakahuhusay ninyo eh. Napakatatalino ninyo mga animal kayo. Hindi, sorry. Hindi kayo. Yung ibang mga basher ko, makapamuna eh. Hindi daw natural yung magtawa ko. Anak ng patin talaga itong mga... Hindi daw natural. Anong sinasabi nyo hindi natural? Anak ng tuta naman talaga, oh. Oh, di ba magaling kayo? Tingnan nyo, anong basa nyo dyan sa mukha niya, oh? Sobra talagang lungkot na lungkot siya. Hindi ka ba naman malulungkot mga kababayan? Biruin mo, Senate President kang naturingan. Pero doon kay Senator Marcolita, di ba? Ang ganda ng panukala. Gusto mong sumakay, makiride on, hindi kinaya. Si Lacson, tiklop. Nakipagkasundo kay Marcolita, di ba? At doon siya bumilib kay Marcolita. Di kayo umubra.
Tapos bumanat ka sa impeachment, sablay. Bumanat ka sa West Philippine Sea, sablay. At lalo ka pang sumublay dahil si Marcos mismo pinagsabihin ka, magsitigil din kayo dyan. Kaya, sino ba naman ang hindi malulungkot? Diba? Kasama na pati mga troll siguro. Kaya siguro ang daming mga nambubuisit sa akin. Katunayan mga kababayan, ito yung mga comment ninyo. Babasahin natin yung mga comment. Kasi, oo, sabi ng ibang mga nagko-comment, ano ka lang, tuloy ka lang BMR kasi marami talaga dyan, mga malulungkot ngayon sila. Dahil nga po siyempre, unti-unti na papalapit na yung, papalapit na yung paghuhukom daw mga kababayan Oh, tingnan niyo mga nagko-comment dito. Salamat sa mga nag-comment. Ito na inyong chance. Ayan, sabi rito dapat wag namang ganyan. Di ko to your heart. Baka sabihin niya, isa nang ayaw ng wag. Baka troll ito, wag. Balingbing talaga itong si Pinky. Oh, sabi dito. Nakita ko 6K view, 6K plus views na. Tapos biglang baba ng 5,000 plus na lang. May magic, sabi ni Criselda Fernandez. Kita nyo mga kababayan, ganito pa ang mga nangyayari sa amin. Biruin nyo, siya mismo nakakita yung viewers daw, yung views ng itong video natin nung nakaraan, nakita daw niya ay 6,000 plus na. Ayun yung John Vic Pahiya. Tapos biglang bagsak daw sa 5,000 na lang, mahigit. So 1,000 nang nawala. So anong nangyayari? Di ba mayroon talagang nangyayari dito sa YouTube mga kababayan? Alam nyo, isa pa sa paliwanag namin dito kung bakit konti ang mga views. Di ba kayo nanonood kayo? Ito, kayo mga nandito ngayon nakarating sa dulo, di ba nanonood kayo sa amin? Di ba gusto nyong panuuran kaming mga DDS vloggers? Tama, hindi? Tapos, bukod sa kami ang gusto nyong panuuran, di ba yung inyong mga pinapanuuran ngayon dyan, ang nilalabas lagi dyan yung mga about politics, tas mga vlogger ng DDS, di ba? Di ba ganun lumalabas dyan, di ba? Bukod sa mga news. Tama, hindi? Kasi tayo magkaka-algorithm, puro parehas ang mga DDS. Alam nyo ba mga kababayan na ang ipinapanood sa akin, nandoon sa BBM vlogger, mayroong isa, na hindi naman ganun din kalaki ng views. Tas yung iba naman, yung iba naman ay mga matatagal na. 1 taon na ba ang upload, ang pinaka-latest. Grabe as in mga kababayan. Alam nyo yung nililigaw ni YouTube. Kaya may nag-comment dito sabi, mukhang nabayaran na yata si Mita. Alam nyo, nagbabalik tanaw lang ako nung panahon nung in-invite nila si Mita at saka si YouTube, si Google, dyan sa Tricom. From there, nagkahitot-hitot, nagkalitsi-litsi na po. Minsan bigla kaming magugurgor. Di ba nagla-live pa tayo noon? Oh. Tapos, ang ito na pinaka-latest, tingnan nyo, mula kay Banat Bay, page update, reaction, Bisdak, Badong Aratiles, sino-sino pa ba? Kaming mga DDS vloggers, basta marami pa kami. Ang lalaki ng views namin before, pero ngayon, tingnan nyo, ang pababa na lahat. Kasi ang ginawa po ni YouTube, ang nire-recommenda niya, iba. Hindi na yung mga channel namin. Nililigaw. So, ang paliwanag dito, mayroon talagang behind, nakatago. Hindi namin alam kung si YouTube, si Google, o yung Meta, kung ano man. Kung sino man dyan. Basta may something talagang may mali dito. Kasi, grabe as in mga kababayan Tinitingnan ko po yan Alam ko po kasi kung ikaw nanonood ka, basher ka, troll ka, matagal ka ng viewers ko, babae, lalaki, ilang taon ng edad. Alam namin yan mga kababayan, mayroon kaming nakikita dito Nakikita namin yan sa namin, analytics Tapos, before, noong mga nakaraan panahon, na napakalaki ng views namin, kami dyan. Andyan si Banat Pine, PH Update, kasi malalaki mga views niyan na mga DDA supporters. Dyan kayo, pero ngayon nakakaligaw-ligaw na. So, ibig sabihin nito, behind dyan, mayroon talagang gumagawa. Kaya ngayon, mga kababayan, ako'y nakikiusap, lalo na kayo ngayon na nakarating dito sa dulo, salamat po sa inyo. Huwag dagdagan nyo pa, i-share nyo pa itong video na ito. Kung hindi sa Messenger, sa Facebook. Salamat po sa mga makakaunawa. Sa mga hindi naman nakakaunawa, salamat na rin. Tuloy.
Nako, magkatandim yan sina Lacson at Soto. Sabi naman ni Angel Garcia. Hindi ko nababasahin kasi mahaba masyado. Tama yan ang decision ng Supreme Court, sabi nitong Ernesto Canor. Keep praying and keep safe the Filipino people. Yan, mga kababayan. God save Philippines. Kahit anong gawin pa nila Duterte lang malakas, sabi ito. Hello sir, maayong gabi. Kana sir, saludo mi nimo kay mga tinuod imong gipang istorya. Dili pareha ni Claire nga tabunan niya si BBM kunya naa mandi ay bangag iyang lubot, hehehe. Nabisto watching from Malandag, Malungon, Sarangani Province. Yan. Salamat sa iyo ha. Shout out sa Malungon, Sarangani Province. Atilana Ramos. Shout out po sa inyo dyan. Ibig sabihin niya, totoo daw ang aking magandang gabi sir at so saludo daw siya sa akin dahil totoo daw ang aking sinasabi. Hindi katulad kay Claire, no? Alicia Capistan. Nako, balingbing yan si Lacson, no? Balingbing daw. Gregoria Walmsley. Take care, Sir Vimar. I always following you. Thank you. Nasa Australia ito, alam ko si Ma'am Gregoria Walmsley. Ayan, ito si Maalusi, talagang isa ito sa katulad din ni Ate Charilo. Maalusi, thank you sa iyo, sis, kapatid. Happy DDS sa tawa ni BMR. Upo. Ayan, yung Upo A60, di ba? Totoo naman kung mga DDS kang sulit, matutuwa ka rin kung natutuwa kami ng mga vlogger na DDS. Pero dahil nga sa DDH ka, galit ka sa aming tawa. Ayaw mo mag-enjoy, di ba? Ganun talaga ang demonyo Pag nagsasaya yung mga anghel, nabubuisit ang mga demonyo. DDH mas hates. Bahala kayo sa buhay nyo. Masama na kasing lagay ni Bangag. Kaya mga supporters ni BP ay ihaharas. Yan lang ang kaya nila. Di nila kayang gumawa ng tama. Palibhasa, Bangag at walang natapos. Sabi ni Lucy Perdizo. Kita mo, totoo. Ganun na lang talaga. Mangharas na lang sila. Mangbuisit na lang sila. Di ba, mga kababayan? Ma'am Lechen, hello po. Like po, as always. Thank you, Ma'am Lechen, sa paglalike at pag-share na rin. At sa inyong mami, mom and dad, kay Doktora, at sa iyong magandang lalaking husband, kay Captain. Banatan mo ng husto, Sir BMR, nang magtai sila ng buris. Gary Natividad buris. Sa Waray at saka sa Pangasinan, ang buris ay pasintabi sa mga kumain. Ano ito? Bogris ito. Malata Sabi ng mga taga Bulacan, nagsaing ka naga? Ay, sinaing mo malata Alright, kabayan. Bawas-bawasan ko ng aking tawa. Kasi baka daw ma-high blood sila Atakehin sila. 85 years old na ako. Ito, babasahin ko to. 85 years old ito, nag-comment to. 85 years old na ako. Karon pa ko maka-experience og labihan kagubot nga sitwasyon sa atong nasod. Gubot man god ang Marcos senior. Mas grabe jud karon. Labihan ka kurakot mga official sa government. Labi na jud ang atong Congress. Maayo gani kay naay mga batan-on nga kongresista nga isog kaayong nanalipod sa katungod sa matag Filipino nga. Ninita Underwood. Siguro nasa ibang bansa si Ma'am Ninita. 85 years old. Uy, thank you sa inyo, Ma'am Ninita. Binisaya niya, no? Sinasabi niya, 85 years old na siya. Grabe daw, napakakurap ngayon. Mas kurap pa doon sa matandang Marcos. Mabuti na lang may batang mga kongresista na kayang ipagtanggol ang ating mga karapatan. Yan po ang sinabi niya. I hope na translate ko sa Tagalog ng maigi para sa mga hindi nakakaintindi na Bisaya. Kaya matutuwa kayo kahit paano sa akin channel, hindi naman sa pagmamalaki, medyo linguistic tayo, multiple language, no? Kaya kong i-translate ang mga Ilocano, Pangasinan, Bisaya, Waray, at ang siyempre ang pinakamalambing sa tanan nga mga sinultihan. To,
Pat yun taka. Papatayin ka na, malambing pa. Yari ka dyan. Pat yun takaw. Patay. Malambing na pagkapatay. Ay, salamat sa Supreme Court. Tama ang ginawa nila. Mabuhay si Inday Sara, sabi ni Johnny Paredes. Okay na ka, idol. Oy, thank you sa iyo, LV Escliva. Brother na lang. Huwag niyo na akong idolin kasi hindi ako karapat-dapat. I'm not a god, no? Diyos lang po pala ang dapat nating tawaging idol or sambahin. Ang kahulugan kasi sa Tagalog ng idol ay pagsamba. Or sa Latin na salita, idolatry, no? Idolatria. Okay naman po ang boses nyo. Ay, salamat. Luminida Luna. Diba? Luminida Luna. Thank you. BMR, natatawa din ako sa tawa mo. Digna Dilig. Uy, thank you, Ma'am Digna Dilig. At saka pag tumawa tayo, sabi nga ng doktor, laughter is the best medicine. Eh, paano naman pag malungkot ka? Lungkot at simangot is the best for heat stroke attack. Ang pangit. Hindi magka-rhyme, Bima. Watching from SG. Hindi mananalo ang kasamaan laban sa kabutihan. Correct. Oliver Mundris. Shoutout sa iyo dyan sa Singapore. Tama yan, BMR. Ginagawa mo, huwag sobrang seryoso. Kahit ka may galit sa isip mo, kaya maganda yan. Hindi boring ka panuorin. Sa akin opinion, watching from London, United Kingdom, Great Britain. Sabi ni Harira Haj Jula. Ayan. Thank you very much, Harira Haj Jula. Allahu Akbar. Ayan. Kung Muslim kayo. Assalamualaikum. Hello sir, senior na ako na super masaya sa nangyayari ngayon. Congrats po sa ating Duterte supporter, sabi ni Lourdes Acosta. Thank you, Ma'am Lourdes. Marami po ang mga viewers kong senior citizen na. Shoutout sa lahat ng mga senior citizen na mga talagang masugid kong supporters. Thank you sa inyo. Wimar, good job watching from Renton, Washington yata to, no? Bartolome Arienza. Uy, ganda ng pangalan, Arienza. Shoutout dyan sa Washington. God bless, watching from Magagoy, Bislig City, Surigao del Sur, Lito Husol. Wow. Shoutout din dyan sa inyo sa Bislig, Surigao City. Bislig City pala, Surigao del Sur, Lito Husol. Maraming salamat mga kababayan. Muli, tayo ay magkita-kita sa susunod na pagkakataon kung luluubin ng Panginoon. Pilipinas, as always. Kung gusto nyo pong mabasa at ma-shoutout, comment nyo po dyan sa baba. Bye-bye!